Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po? Ito po ang programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay nagpapasalamat muli sa presensya ng bawat isa na tayo po ay magkakasama upang mag-aral ng salita ng Panginoon. At salamat din siyempre sa ating mga tech team upang tiyakin na yung ating programa ay mapapakinggan. Salamat po. Sa ating pag-aaral, pag-usapan po natin yung topic na Abiding in Christ, Abounding in Service. Isang napakahalagang bagay na nagpapaalala sa atin na yung ugnayan natin sa Panginoon, yung uri o yung klase ng ugnayan at kung merong tunay na ugnayan, yan po ang magdedetermine kung ano pong magiging resulta sa atin namang paglilingkod sa ating Panginoon. Totoo. Kasi paminsan po nakafocus tayo sa service na hindi natin iniisip na yung service na ito kailangan nagmumula sa isang maayos na ugnayan sa ating Panginoon. Di po ba? Kailangan dyan ang gagaling yan. At paalala din po sa atin ito na una sa lahat, nung si Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang layunin po ay bigyan tayo ng isang relasyon sa Kanya. Hindi lang para gumawa tayo ng gumawa. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung ating paglilingkod o paggawa para sa Panginoon. Ang sinasabi natin, kinakailangan makita natin na ito po ay resulta ng ating kaugnayan sa Kanya. Sa John chapter 15 ay napakaganda po ng ipinaliwanag sa atin dito po sa John 15, and let me read verse 16. John 15:16, ito pong sinasaan. You did not choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So mula po sa talata ay ating makikita ang katotohanan na tayo po ay pinili, I appointed you to go and produce fruit upang mamunga at upang yung bunga po natin ay manatili. Napakaganda kasi ng pagpapaliwanag sa John 15. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. At kagaya po ng alam ng marami na sa atin, ito po ay nagde-describe sa kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng meron tayong relationship sa Panginoon. Ang ibig sabihin niya, meron tayong ugnayang buhay at yung ugnayang buhay ay magdudulot po ng pagbabago. May resulta. Kaya nga sa maraming bahagi ng banal na kasulatan, makikita natin ang konseptong ito. Ilan po sa pinaka-popular passages about fruit-bearing ay ang mga sumusunod. Ang isa po, makikita natin sa Galatians chapter 5. At palagay ko, ito yung pinaka-popular. Pero para makita natin yung bunga ng banal na espiritu, i-contrast natin dun sa mga ano ba yung dati. Para makita natin ano yung kaibahan ng bunga. Okay, ang sabi po sa Galatians 5 verse 19 all the way to verse 21. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of light. Ito po ang sinasabi ng talata. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures,
idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, dyan po makikita natin talagang yung uri ng pamumuhay na ang nangingibabaw po ay yung pagiging makasalanan. Yan po yan eh. And then, napakaganda dahil pag tinignan po natin, nagkaroon ng relationship sa Panginoon. Ito naman ngayon, ang bunga ng Espiritu. Tingnan niyo ho yung contrast, Galatians 5:22 and 23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Napakaganda, no? Kasi yung ugnayan sa Panginoon ay magre-resulta sa pagbabago. At ito po yung mga katangiang tataglayin. Alam nyo, yung unang listahan na aking binanggit kanina, yan po yung klase ng buhay na kahit sagana ka, eventually gugulo buhay mo dahil pag yan ang nakitang mga katangian sa iyo. Pero itong bunga ng banal na Espiritu, pag magulo buhay mo at taglay mo to, nako titino, aayos. No, kasi itong mga bagay na ito lilikha ito ng kaayusan sa ating buhay. Kaya makikita natin yung tuloy-tuloy na pagbabago dahil po sa ginawa ng Panginoon para sa atin at makikita natin yung bunga ng banal na Espiritu. And then sa Ephesians, another very popular passage, chapter 2, ang atin naman hong i-consider yung verse 8 all the way to verse 10. No? Special focus po sa verse 10 para sa pag-aaral na ito. Pero gusto nating ipakita yung ugnayan ng ating kaugnayan sa Panginoon at saka po yung mga gawa. No? Ito ba'y paano makakamtan? Ito po ang sinasabi. Ephesians chapter 2 verse 8 all the way to verse 10. God saved you by His grace when you believed. And you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Napakaganda, no? Kasi sinasabi niya sa atin dito, paulit-ulit actually, tayo po'y naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ito po ay hindi mula sa atin. No? You cannot take credit for this. Kasi ito yung nire-resolve rito yung ugnayan ng pananampalataya at saka yung ating mga gawa. May mga nag-iisip na para maligtas, gumawa tayo, mag-effort tayo para maligtas tayo. Kagaya ng palagi nating sinasabi dito sa ating pag-aaral, hindi ho masama ang mabuting gawa. Mabuting gawa nga Pero kung inaasahan mo na yan ang daan at ang ginawa mo ay sasapat para ikay maligtas, may problema tayo doon. Kasi sabi ng Bible, tayo po'y makasalanan. Pangalawa, pag iniisip natin na tayo ang gagawa ng paraan, bakit pa pinadala si Kristo? Pangatlo, kung iniisip natin na dadagdagan natin yung ginawa ni Kristo, di para naman nating sinabing kulang ang ginawa ni Kristo, na yan naman ay malayong-malayo sa sinasabi ng Biblia. Ang totoo, wala po tayong kayang gawin para tayo po ay maligtas. Hindi po sasapat ang ating kabutihan at hindi rin po tayo maaaring magdagdag doon sa kaligtasang dinulot ng Panginoon sa atin. Kaya talagang napakahalaga po na makita natin. And then pagdating sa verse 9, sobrang liwanag nito. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Walang magmamalaki. So, pinakita niya yung relationship ng work at saka ng faith. Pero, pagdating sa verse 10, eto ngayon ang ibubunga ng kaligtasan. So, kung meron na tayong tunay na ugnayan sa Diyos, eto po ang dapat na maging resulta. So, we are God's masterpiece. He created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So, meron pong nakatakda na mga bagay na kailangan nating gampanan. At yan po ay nakatalaga na noon pa man. Kaya napaka-importante yung relationship sa Panginoon para ito po ay maganap sa ating buhay. So, isa po yan. And then of course, another very familiar passage,
yung pong tungkol sa pamumunga ay yung parable of the sower. No? Iba naman ang emphasis nito. Pero napakaganda rin dahil dito naman ay pinapaliwanag yung iba't ibang uri ng tumanggap nung salita. No? Para bang sabi niya, iba't ibang klase ng lupa, pero iisang binhi, no? Isang uri ng binhi ang nahasik. No? Ako nahilig sa pagtatanim. Alam nyo, nakakatuwa kasi ang totoo, pag bumili ka ng isang pakete ng seeds, no, sa grocery, halimbawa, makikita mo sa larawan talaga. Actually, yun ang kadalasang dahilan ba't ka napapabili. Uy, ang ganda ng itsura, no? Para bang yung kamatis dun sa picture, talagang ang ganda ng kulay, tapos ang laki, no? Talagang parang ang ganda-ganda. Tapos pagbukas mo, hindi yung kamatis yung nasa loob, yung buto. So, yung picture, hindi naman nagsisinungaling yon. Yung picture, that is the potential. Yan ang pwedeng mangyari. Pero yung nasa loob, that contains the potential. It has the potential to bear that kind of fruit. So ano pong gagawin? Hindi naman pag binuksan mo, magiging kamatis na yan, siyempre itatanim mo yan, di ba? Pag tinanim mo yan, ibig sabihin kamatis na agad, hindi pa. Ibig sabihin na alagaan mo pa rin yan. At kung anong klaseng pag-aalaga ang ibibigay mo will determine kung ano po magiging bunga. So sinasabi naman ng Panginoon, in this case, hindi yung pag-aalaga, kundi anong klase yung binagsakan. At sinabi niya, may nahulog sa daan, may nahulog sa mabato, sa matinik, merong nahulog sa matabang lupa. Yung nahulog sa matabang lupa, yun talagang kinalugdan. Sabi nga sa Matthew 13, verse 23, the seed that fell on good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Grabe, no? Ang ganda. Talagang namunga ng sagana. Saganang-sagana, sabi niya. Saganang-sagana. At nakakatuwa dahil yan po ang kinalugdan ng Diyos. Ngayon, bakit yung iba hindi namunga? Iba-ibang reason, no? At yung iba rito, naaral na natin, sinasabi nga sa atin, merong tumanggap dahil walang interes, hindi lumalim yung salita ng Diyos. May tumanggap ng salita, pero ang problema po, pag inusig na, pagka meron ng cost yung pagsunod, ayan na, lumalayo na, tumitigil na. Meron namang buhay na abala. Natanggap yung salita ng Diyos, sa dami ng kaabalahan, hindi nagkaroon ng panahon. So, bandang huli, sumibol, hindi namunga. So, ibig sabihin, ito po yung klase ng mga tao na bagamat nakapakinig, pero hindi handa ang puso natin Kaya hindi nagkaroon ng pamumunga. So yung abiding is on another level, yung sa John 15. Dahil ang pinapakita sa atin doon, first and foremost, you have to have a relationship with Jesus. Back then, siyempre, nung dumating si Jesus, marami na hong existing na relihiyon. Hindi naman siya dumating sa isang, kung tawagin ay religious vacuum. Ibig sabihin walang relihiyon. Hindi meron. Actually, yung mga umaaway nga sa Panginoon mga religious leaders of His time. At yan din naman ang laging nababatikos ng Panginoon dahil mali ang kanilang pagsunod at mali ang kanilang motibo sa kanilang ginagawa. So, wala namang relihiyon na magsasabing kami yung mali. Lahat yan magsasabi kami tama. Sa dinami-dami niyan, alin ba talaga tama? So sa halip na isa-isahin natin yan, pinaliwanag ng Panginoon, eto yan. Kung meron ka talagang tunay na ugnayan, merong bunga. Yan ang bottom line. Kung may tunay na ugnayan, merong bunga. Ano pa man ang pinagsasabi, yan po ang napakahalagang bagay na makita. Kaya binigyan niya tayo ng isang pagpapaliwanag na nagbibigay diin, hindi lamang dun sa talino, kahusayan, o gaano mo kayang ipaliwanag ang isang bagay. Ang tanong, anong klase ng relasyon? At sabi niya rito, I am the true grapevine, my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit, so that they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. You cannot be fruitful unless you remain in me. So number one is your relationship with God. Kumusta po?
Meron ba tayong tunay na kaugnayan kay Jesus, siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Pangalawa, yung lordship, pagpapasakop. Kasi ang konsepto po ng lordship, bawat aspeto ng buhay natin, pinapasakop natin sa Panginoon. Ang kawalan po ng pamumuga ay isa sa pinagmumulan po nito, yung pong may mga aspeto ng buhay na ayaw nating isurrender. Para bang, Lord, ikaw ang Panginoon sa mga aspetong ito. Pero dito, hindi. So, nangyayari, may mga area ng buhay, mabunga tayo, may area ng buhay, hindi tayo mabunga. Bakit? Kasi, selective di ba? Sabi nga ng isang author, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. So, contradiction yun Hindi mo pwedeng tawaging Lord, pero selective yung obedience mo. Kaya nga sabi niya sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, when you don't do what I say? Tinawag mo pa akong Panginoon, di mo naman ako sinusunod. Totoo naman yon. Kaya nga, napaka-importante yung lordship na tiyakin natin na sa bawat aspeto ng buhay natin, siya talaga ang Panginoon, siya masusunod. Kaya kung titingnan po natin, halimbawa sa aspeto ng ating negosyo, siya ba ang Panginoon? Di ba? So kung siya Panginoon, ang iniisip mo, Lord, how can I glorify you in my business? Hindi yung tipong gagawa pa tayo ng kalokohan sa ating negosyo. Hindi, how can I glorify you in my business? At hindi rin yung tipong yung business pa ang magiging dahilan bakit hindi tayo makasunod. Lordship. Minsan na nangyayari po, halimbawa, Lord ka ng aking talents but not my love life. May ganon. Lord ka ng aking finances, total wala naman. Pero hindi ka Lord ng aking pagtatrabaho kasi sa pagtatrabaho may ginagawang hindi ka nais-nais sa Diyos. So yung mga ganung bagay. So if we ensure that Jesus is really the Lord of our lives, then makikita yan sa bunga, sa ireresulta ng ating buhay. So napaka-importante po that we focus on that. Pangatlo po, so you have relationship with God. So yan ang first keyword, relationship. The second one is lordship. Pangatlo po, definitely is fellowship. Isang paraan para tayo po ay mamunga ng sagana ay fellowship, yung ating pakikisama, pakikiniig, kasama po ang ating mga kapatiran. Ito nga sa Hebrews chapter 10, ang ganda-ganda nung sinabi, verse 24 to 25. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Di ba? So kung meron kang ganitong klase ng support system, people who will motivate you, people who will challenge you, people who will help you to grow, ay talagang makikita natin yung paglago. Kaya kailangan natin yan kasi ang totoo po, yung accountability, dyan din natin mararanasan. Yung bang pag nalilihis na tayo, merong nagbabalik sa atin. Yung ating encouragement, pag tayo po ay down, dyan din. When we need to sort things out, then we have people who pray for us. Diba? Kasi ang totoo, maraming challenges sa Christian life. At sa totoo lang po, sa maraming pagkakataon, I'm sure experience nyo rin to, tayo po ay nakaranas ng kalakasan, gabay, minsan pati rebuke sa ating mga kapatiran. And with them and through them, we also grow spiritually. Kaya tayo nagbubunga. I'm sure meron kayong pagkakataon na naging down kayo, maraming tanong, nanghihina, tapos biglang may message, may tutulong, may aagapay, may tatawag, may sasama, may magpapaalala. So itong mga bagay na ito, they help us to grow and bear fruit. Napakaganda nga yung sinabi dun sa tinuro naman to ni Pablo kay Timoteo para magtagumpay laban sa kasalanan. Ito po sa aklat ng Timoteo, ang ganda ho ng kanyang instruction. Paano ba tayo magtatagumpay laban doon sa mga tukso na dumarating sa ating buhay? Kasi
syempre, nandyan po yung mga tukso na yan and we want to be victorious over this. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, run from anything that stimulates youthful lusts. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Tingnan nyo yung pangatlo, no? Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Ito yung isang bagay na hindi pwedeng mawala sa equation. So, yung ating mga ka-fellowship, they provide the right environment for us to grow. Totoo po, hindi sila perpekto. Parang ganito yan. Dati ho, ako'y nahilig sa pagpunta sa gym. No? Ngayon, pabisi-bisikleta na lang. At alam nyo, hindi ho lahat ng nasa gym ay nasa perfect fitness. Ang totoo, kaya nga tayo nagpupunta ron para ma-achieve yun, di ba? Yung good health. Ngayon, ito po ang point. Hindi dahil hindi sila nasa perfect fitness, wala na silang silbi sa'yo. O ikaw, wala ka ng silbi sa kanila dahil wala ka rin sa good fitness. Ika nga. Pero ito po ang point. They journey with you. Yan yung, kumusta na? Matagal ka nang hindi nakikita, hindi ka nagpapakita, subukan natin to. Diba yung buhati natin to, magkita tayo ulit. Yan, motivation yan eh. Hindi kayo pare-parehas ng kalagayan. Some are better than the others. At yung iba talagang nag-uumpisa pa lang. Pero ang bottom line, sila yung kasama natin sa journey. Kaya kung iniisip natin, ayoko magsimba, puro hipokrito dyan. Puro makasalanan. Ako, para ka nagpunta sa gym na ini-expect mo lahat ng nandun, ayos na yung katawan. Ang totoo, hindi. Kaya nga tayo nandun para umayos, di ba? Ganun ang dapat na perspective. So, we have fellowship. And then, yung stewardship na binigyan natin ng diin itong nakalipas. Nako, ito talaga. In relation po ito sa mga tinatangkilik natin. Without proper stewardship, yung mga binibigay ng Diyos, mami-mismanage natin at ito pa. Maidadahilan pa natin kung bakit hindi tayo nakakasunod. Nako, yan ang masaklap eh. Pinagpala ka na nga, naidahilan mo pa yung pagpapala para hindi ka makasunod o yun pa ang naging dahilan para magkasala ka. Hindi naman tama yun. So, kinakailangang ituwid ang ating puso sa aspeto na yan. So, yung stewardship basically is seeing that everything that we have is from the Lord and it should be used for the Lord, no? Ayon sa kanyang layunin. And then, yung panghuli po, so you have yung mga keywords natin, relationship with God. So, yan po nagpapasimula ng pagpamumunga. Lordship, bawat aspeto ng buhay, pinapasakop sa Diyos. You have fellowship, yung ating mga kapatirang kasama natin to give us encouragement, to rebuke us, and to grow with, to give us that community that we need. And then stewardship in relation to the things that we have, para hindi ito maging balakid sa paglago. And then, syempre, yung worship, that everything must be done to worship the Lord. Kaya nga sabi sa Romans 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Di ba? So pagka ganyan po ang ating pananaw at pag-iisip, mga kapatid, talagang mamumunga at mamumunga tayo. Kadalasan po, kaya tayo nag-struggle sa pamumunga kasi nga, hindi tayo nagiging intentional sa mga bagay na ito. So I hope and pray na ito pong ating episode na ito ay kinapulutan nyo ng mga pointers na makakatulong po sa patuloy na paglago sa ugnayan sa Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.